Praise the Lord, a blessed morning. Amen. At salamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Once again, first of all, gusto kong pasalamatan ng Diyos sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kabutihan na patuloy niyang ipinaparana sa bawat isa sa atin. I thank the Lord for His unending favor. And I thank God for this opportunity once again to minister the word of the Lord during our morning devotion. And also I would like to say thank you to Pastor Bobby Librado and the church as well, and also Pastor Joel Buhia for giving me and allowing me to minister the word of the Lord in this morning. And sa lahat po ng ating mga pastors and ministers na kasama natin ngayon, pinapaabot ko po ang pagbati sa bawat isa sa atin. Mapagpalang umaga. Amen, dito po sa lugar ng Bohol. Amen, sa lungsod ng Inabanga. Pinapaabot po namin ang praise the Lord, pagpapasalamat. Amen, sa pagkakataong ito na ako po ay makapagpangaral ng salita ng ating pong Panginoon. To all our viewers, listeners all over the world, amen. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay merong hangarin, merong layunin kung bakit po tayo ay naririto ngayon, nakikinig ng salita ng ating Panginoon, because all of us want to be blessed and refreshed and be filled, and also to be, amen, to be filled and to feel the presence of the Lord in this morning. And without any further delay, amen, I just want to apologize first. Amen. Yung boses ko po mga kapatid medyo hearse. Amen. Dahil po sa galing pa po tayo ng preaching mga kapatid. Amen. And I take this opportunity and time to preach the word of the Lord in our morning devotion mga kapatid. Hello, hallelujah. Sa walang pagtatagal, amen, I would like to ask everyone to please open your Bible in the book of Acts chapter 20 verse number 24 up to 28 mga kapatid. But none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received the Lord Jesus, to testify the gospel of grace of God. And now behold, I know that ye all among whom have I gone preaching the kingdom of God shall see the face no more. Hallelujah. Thank you, Jesus. Verse 26. Wherefore I take you to the record this day that I am pure from blood of all men. For I have not shunned to declare unto you the counsel of God. Take heed therefore unto yourselves and to all flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Praise the Lord. Blessed be the name of Jesus. Let us pray for the word of the Lord. Our Heavenly Father, we thank you, Jesus. I thank you, Lord, for this day. Amen. Thank you for the word. It is already anointed before the foundation of this world. And right now we are asking for your divine intervention. Speak to your people, O Lord God. Anoint your servant as I preach your word. Amen. To all the listeners and viewers, wherever they are right now, touch their right now. Lay your hands upon them. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. I would like to talk about the demand for dedication. The demand for dedication. Praise the Lord. Dedication is from the Latin words dedicatus sum. And that is the Latin word of dedication, which means to give oneself into. Alright? Ang pagtatalaga or dedikasyon ay galing sa salitang Latin, dedicatus sum.
na ang ibig sabihin ay italaga ang sarili sa isang bagay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga ang Romans chapter 12 verse number 1 ay nagsasabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And that is what we call dedication. Ibigay, italaga ang sarili sa isang bagay. It is to give fully, entirely. Amen. Ibigay ang pangkalahatan, ibigay ang kabuuan ng ating buhay, ang ating sarili sa isang bagay. And that is what we call dedication. From the Latin word, amen, dedicatosam. And dedication, it is your personal decision to give yourself wholly to someone or something. Ang pagtatalaga sa sarili, mga kapatid, ito po ay personal na desisyon. Again, uulitin ko po mga kapatid upang mas ligit nating maintindihan. Dedication, it is our personal decision. Praise the Lord. Kaya nga pupunta tayo mga kapatid sa palengke, mamimili ng isda. For example, nakikita natin mga kapatid, nandun nakalagay lahat ng mga isda, ng mga magaganda. At pinipili natin yung mga magagandang klase na gusto nating lutuin in that particular occasion or sa hapunan o tanghalian or a breakfast. Praise the Lord. At ang pagpili sa isang bagay, it is our decision. Amen. Making decision, mga kapatid, ay napakahalaga. Ang pagdidesisyon sa isang bagay ay napaka-importante. Dahil our decision, mga kapatid, ito po ay maghahatid sa atin, hallelujah, sa mga bagay na kung saan resulta ng ating pong ginawang desisyon. Now, when we talk about dedication, it is our personal decision. Kaya mga kapatid, praise God, sa ating pong panahon ngayon, the demand for dedication. Bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Amen. Because when we say, mga kapatid, in John chapter 4, verse number 24, God is a spirit and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Hallelujah. Ito po ay patunay, mga kapatid, ng tao merong dedikasyon. Because when we say, worship in spirit and in truth, it talks about the real essence of having a dedication. Ang isang mananampalataya, mga kapatid, nangangailangan na meron po siyang dedikasyon sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga bilang isang tao, praise the Lord, kailangan na magkaroon po tayo ng dedikasyon sa ating pong paglilingkod sa Diyos. This is what we are looking in nowadays, mga kapatid. So the pastors, ministers, hallelujah, leader ng iglesia, mga kapatid, naghahanap po tayo ng mga tao, mga kapatid, na kung saan ay dedikado. Meron pong dedikasyon sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Dahil as I have said for many times, this kind of service, when we talk about serving the Lord, hallelujah, we need to serve Him, amen, no or without reservation. We need to serve Him entirely, completely, wholly. Ibigay natin, italaga natin ang ating sarili sa ating Panginoon. And when we talk about yung pagtatalaga at pagbibigay natin sa ating sarili sa Diyos, it is our personal decision. Walang nagpilit sa atin. Walang pumipilit sa atin. Hallelujah. But always, we hear the word of the Lord. We hear the word of encouragement, reminders and correction. Hallelujah. At ito ang mga bagay na ito ang siyang nagpaparealize sa atin
na bilang tao, habang meron tayong hininga, as long as we live, as long as we have strength, amen, habang po tayo merong lakas na itatayo natin ang ating paa, na imumulat natin ang ating mga mata, hallelujah, habang na itataas natin ang ating kamay, hallelujah, we understand that we need to serve, we need to praise, we need to worship the Lord in our life, mga kapatid. And it is our decision. It is our personal decision. Hallelujah, blessed be the name of the Lord. You can be dedicated to God to give yourself to Him. Amen. Maaring italaga mo ang iyong sarili, ibigay ang iyong sarili sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nga bilang marami po tayong mga kabataan nag-aaral, nakikita natin mga kapatid, grabe yung kanilang dedikasyon. Yung estudyante, yung bata, na talagang grabe ang kanyang dedikasyon na makamit yung pangarap niya in a future. Kahit walang baon yan, pumupunta sa eskwelahan yan. Amen, kahit hindi maganda ang kondisyon na kanyang physical, he or she can still go and makinig ng lectures ng kanyang mga instructors. Amen. Nandun pa rin nag-aaral. Kahit wala masakyan, naghahanap ng kaparaanan upang makaabot lang, amen, sa paaralan. In the same manner, mga kapatid, makikilala natin o makikilala natin ang totoong merong dedikasyon na naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang mananampalatayang merong tunay na dedikasyon at dedikado sa kanyang paglilingkod sa Diyos, hindi na maghihintay na utusan pa yan. Hindi na maghihintay na i-push pa yan. Hindi na maghihintay, mga kapatid, praise the Lord, na kahit anong, praise the Lord, hallelujah, gagawa na yan na mga bagay na maluwalhati ang ating Panginoon. And it is that, mga kapatid, in while we are ongoing worship, when we praise the Lord, nasa loob tayo ng bahay na panambahan, ang totoong dedikado sa kanyang pagpe-praise sa ating Panginoon, hindi maghihintay na sasabihin pa ng preacher, let us say amen. Let us say praise the Lord, let us say hallelujah. He or she can respond, amen, every time na meron siya naririnig na kung saan ay, praise the Lord, naghahatid sa kanya ng kalakasan, nagbibigay sa kanya ng kalakasan. And maybe sometimes you will be rebuked or corrected, instructed into something. Hallelujah. Every time that you hear that words, hallelujah, you are not easily offended and flare up, but you must say hallelujah and praise the Lord. Amen. And that's the real essence of a dedicated Christian. The demand for dedication nowadays, let us be dedicated to love the Lord Jesus Christ. The Bible defines that love oneself. The Bible defines this love as self-sacrificing obedience. Uulitin ko po, mga kapatid. Let us be dedicated to love the Lord Jesus Christ. The Bible defines this love as a self-sacrificing obedience. Praise the Lord. Hallelujah. Because when we look about John chapter 21, when Jesus confirmed Peter in regard to his sentiment, to told him that his love would involve his own crucifixion. In John chapter 14, verse number 15, Jesus said, "If you love me, keep my commandments." Praise the Lord. Ang isang palatandaan ng tao, mga kapatid, praise the Lord, ay totoong nagmahal sa ating Panginoon. Praise the Lord. Because as I have said earlier, the Bible defines this love as a self-sacrificing obedience. Ang palatandaan ng isang tao merong totoong pagmamahal sa Diyos, he kept the commandments of the Lord.
Kaya nga sinasabi, mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 16, verse number 22, if someone or, hallelujah, if a person doesn't love the Lord, let him be accursed. Ang totoong merong pagmamahal sa Panginoon, yun yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. And it is stated, mga kapatid, in Matthew chapter 7, verse number 21, it says, not everyone saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he shall do it the will of the Father, which is in heaven. Napakalaki, mga kapatid, ng magagawa ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Many, hallelujah, as we notice, mga kapatid, there are a lot of people, amen, they keep calling and mentioning the name of the Lord, but hindi natin makikita ang totoong tinatawag, mga kapatid, paglilingkod sa Panginoon, na sila'y merong dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. Wherever you are right now, you can say amen. Dedication begins with loving the Lord Jesus Christ in the true sense of obedience. Dedication begins with loving the Lord Jesus Christ in the true essence of obedience. Yan po, mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Yan po ang tunay na mga taong dedikado o merong dedikasyon sa kanilang paglilingkod sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Dedication begins with loving the Lord Jesus Christ. Ang dedikasyon ay nagsisimula, mga kapatid, hallelujah, sa ating pong pagmamahal sa Panginoon, sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng ating pong pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi po ang ating sariling kalooban ang siyang masunod. It is the will of the Lord. Hallelujah. Hindi po ang ating sariling kagustuhan ang siyang masunod. But ang kalooban ng Diyos ang siyang masusunod sa ating pong buhay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Because dedication begins with love. Loving Jesus Christ. Hallelujah. Meron pa po dito? Meron pa ba? Nandito pa ba ngayon? Or meron pa bang iilan sa atin ngayon dito? Praise the Lord, that has a true, amen, praise the Lord, essence of dedication. Dahil ang dedikasyon ay nagsisimula sa pagmamahal natin sa ating pong Panginoon. Na makikita natin, mga kapatid, praise the Lord, ang isang mananampalataya na talagang meron siyang totoong pagmamahal sa Panginoon. Hindi hadlang sa kanya ang sasakyan. Hallelujah. Maghahanap ito ng paraan upang ito ay magawa niya ang mga bagay na maluwalhati ng Diyos. Hindi yan mahahadlang ng kahit anumang kabigatan o kapigatian. He can still praise and magnify the name of the Lord. Na kahit minsan bigat-bigat na dahil sa napakadaming pinapasan, pero nakikita pa rin natin yung mga tuhod na kapiko, amen, tumatawag sa pangalan ng ating pong Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa gawain ay dumadalo. Sa panambahan nandun, mga kapatid, he or she are active. Amen. Praising and worshiping the name of Jesus because he or she is truly love the Lord Jesus Christ in his love by the true essence of obedience. Blessed be the name of the Lord. Glory to the name of Jesus. And nowadays, as I close this message, mga kapatid, praise the Lord, dedication, and let us be dedicated to grow. Spiritual growth is imperative to every Christian. To every Christian who is not pursuing growth and maturity is missing the mark. Let us be reminded, mga kapatid,
na tayong bilang mga mananampalataya, dapat na tayo'y maging dedicated, mga kapatid, sa paglago. Na dapat po tayo ay lumago. Praise the Lord. Let us become a mature Christian. Magiging dedicated po tayo sa paglago ng ating pong pananampalataya, yung ating pong faith sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. And that is the demand for dedication, mga kapatid. Hallelujah. Dedication, it is your personal choice. It is your personal decision. Hallelujah. Na ibigay, itilaga, ialay ang iyong sarili sa ating pong Panginoon. And there is no reason, mga kapatid, na hindi natin ibigay ang ating sarili sa ating pong Panginoon. Kaya sinasabi, as I have said, I would like to repeat this. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Ibigay natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Ialay natin ang ating sarili sa ating Panginoon. It's not time to relax. It is not time to stay at our comfort zone and live at ease. As I have said for many times, it is a battle. Let us fight. Let us go into a battleground. Hallelujah. At magiging dedikado po tayo. Magiging dedicated po tayo sa mga responsibility, sa mga ministry na iniatang ng Diyos, mga kapatid, sa ating po mga balikan. Hindi po ito, praise God, basta-basta, hallelujah, tinatawag, mga kapatid, obligasyon. Ito po ay sagradong bagay na dapat nating maintindihan, na dapat ay ibigay natin 100% ang ating pong buhay sa ating Panginoon. And I believe you will witness and you will experience the miraculous of God. You will experience the hands of the Lord working in your life. Amen. Pag-ibigay natin ang ating sarili na kahit sa mga maliliit na bagay, amen, nagagawa nating pasalamatin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil nakikita natin na itong mga bagay na ito, hindi ko magagawa sa pamamagitan lang ng aking sariling kakayanan, but by the mercy of the Lord, by the love of Jesus Christ, through my dedication. Nakikita po ito ng Panginoon, mga kapatid. As I close this message, I just want to quote, mga kapatid. Praise the Lord. I know that you are familiar in the scripture, but I just want to quote this. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. It says, mga kapatid, hallelujah, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. The demand for dedication. To God be all the glory. Wherever you are right now, clap your hands and worship in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.